Sa isang opisyal na wrestling mat, isang binatilyong nagngangalang Leo Thompson ang tumulak sa mga lubid ng ring at malakas na sinuntok ang isang maskuladong kalaban. Pagkatapos nito, tumalon siya mula sa harang at bumitaw ng isang elbow strike. Kasunod nito, ginamitan niya ng leg lock ang lalaki hanggang sa hindi na ito makalaban at tuluyang matalo sa kamay ng isang bata. Sa katunayan, bahagi lamang iyon ng panaginip ni Leo. Nagising siya ng kilitiin ng kanyang lola na si Denise ang kanyang mga paa. Kalaunan, pumasok ang binata sa paaralan at nakasalubong ang kanyang mga kaibigang sina Caleb at Rhea. Habang naglalakad, pinag-uusapan ng mga lalaki ang pagsali sa wrestling championship na gaganapin sa paaralan. Ngunit ayaw ni Leo na sumali dahil mas gusto niya ang WWE. Naputol ang kanilang usapan nang itulak si Leo ng isang grupo ng mga bully. Hindi lang iyon, pinagkalat pa ng mga ito ang lahat ng kanyang mga gamit at pinagtawanan ang kanyang mga guhit. Ang principal ng paaralan na si Miss Cartwright ay agad silang pinagsabihan at ipinatawag sa opisina para sa isang pagpupulong sa oras ng tanghalian. Habang nasa tanghalian, natapon ni Leo ang lahat ng kanyang noodles sa sarili niyang damit dahil natulala siya sa isang dalagitang nagngangalang Erica, na lihim niyang minamahal. Paglabas niya ng klase, muli siyang hinarang ng grupo ng mga batang nang-aapi sa kanya. Ngunit muli silang napigilan ng principal. Hindi na nagdalawang isip si Leo at mabilis na sumakay sa kanyang bisikleta. Gayunpaman, hinabol siya ng kanyang mga kalaban at halos makasabay sa kanyang takbo. Habang nasa daan, may isang sasakyan na biglang sumulpat sa harapan ng grupo, dahilan upang bahagya silang bumagal. Dahil dito, nakarating si Leo sa isang bahay na puno ng mga tao. Subalit, ipinagpatuloy pa rin ng mga batang iyon ang paghabol sa kanya, kahit sa loob ng bahay. Sa kabilang banda, nakapasok si Leo sa isa sa mga silid, na nagsisilbing imbakan ng mga gamit para sa pakikipaglaban. Sa sandaling iyon, napilitan siyang magtago agad dahil kumakatok na sa pinto ang kanyang mga kaaway. At nang malapit na siyang matagpuan ng mga ito, isang Ginoo ang biglang dumating, pinigilan sila, at pinalayas palabas ng lugar. Makalipas ang ilang sandali, naghalungkat si Leo sa mga kabinet sa silid at nakakita ng maskara ng isang wrestler. Mabaho ang gamit na iyon, ngunit huminga siya ng malalim at sinubukang isuot ito. Ngunit bago pa niya ito maisuot, dumating ang lalaking namamahala sa lugar. Agad niyang sinabi rito na may nakita siyang maskara sa pakikipaglaban na napakabaho. Dahil dito, nagpa siya ang lalaki na ibigay na lamang iyon sa binata bilang regalo. Habang nanonood ng wrestling sa telebisyon si Leo kasama ang kanyang lola, dumating sa bahay ang kanyang ama na si Steve. Napag-usapan nila kung paanong may kahinaan ang bawat wrestler. Tulad ni Jimmy Uso, na madaling magpadala sa galit at palaging sumusugod sa kalaban ng hindi nag-iisip, dahilan upang matalo siya sa ilang laban. Maya-maya, lumabas sa telebisyon ang pinakamalaking bituin ng WWE upang ipahayag ang isang wrestling championship. Ang mananalo rito ay magiging susunod na NXT Superstar, at ang mga laban ay gaganapin sa Fall Ridge, ang lungsod kung saan nakatira si Leo. Ang dalawang finalist ay maghaharap sa loob ng isang steel cage. Bukod pa rito, ang sino mang magwagi ay magkakaroon ng kontrata sa NXT at makakatanggap ng 50,000 cash prize. Pagkatapos nito, sinubukan ni Leo na magtanong tungkol sa kanyang ina. Ngunit agad na iniba ni Steve ang usapan at nagkunwaring may iba siyang aasikasuhin. Umalis kasi si Rachel at iniwan ang kanyang anak upang magpakasal sa ibang lalaki, bagay na hindi komportable para kay Steve na pag-usapan. Samantala, nagpa siya si Denise na manatili ng ilang araw sa bahay ng kanyang apo dahil kailangang magsumikap ni Steve upang mabayaran ang kanyang utang sa bangko, na umaabot sa 20,000. Sa kanyang silid, si Leo ay nagpa siya na isuot ang kanyang wrestling mask at bigla siyang nagsimulang magsalita sa boses na parang isang tunay na matandang lalaki. Ngunit napansin niya agad na may kakaiba, kaya inalis niya ang kagamitan. Tinitigan niya ang sarili sa salamin at napagtanto niyang punong-puno ng enerhiya ang kanyang katawan. Bigla siyang tumalon at gumawa ng isang somersault, dahilan upang bumagsak ang kanyang aparador. Sa parehong sandali, iniunat niya ang kanyang braso at nagawa niyang kumapit sa kasangkapan gamit lamang ang isang daliri. Sinubukan pa ng binata ang kanyang lakas sa pamamagitan ng mga ehersisyo tulad ng bench press, pagbubuhat ng sasakyan, at hindi sinasadyang napunit ang kanyang paboritong damit. Pagkatapos, pumunta siya sa kanilang bakuran at nakipagtalo sa isang puno, na tuluyang nabiyak ng tamaan niya ito ng malakas na sipa. Nagsimula siyang magsaliksik tungkol sa mga alamat ng mga legendary fighting masks, at nakakita siya ng kwento tungkol sa kagamitan na kanyang nakuha. Ayon sa alamat, ang maskara ay may kakaibang kapangyarihan at ito ang pumipili kung sino ang karapat-dapat gumamit nito. Higit pa rito, huling nakita ito 50 taon na ang nakalipas. Sa paaralan, nakasalubong ni Leo si Trevor at ang kanyang mga alalay na inatake ang kanyang matalik na kaibigan. Itinaas ni Leo ang maskara at hinarap ang mga ito, ngunit hindi sila natakot sa kanya. Pinatay ni Leo ang ilaw at
mabilis na inatake ang grupo. Nang bumalik ang ilaw, nakita ang lahat ng mga lalaki na nakabitin sa mga locker ng paaralan. Dahil dito, ipinatawag siya ni Miss Cartwright sa opisina ng principal. Pagkatapos nito, pinuntahan siya ni Steve sa paaralan at tinanong kung bakit niya hinarap ang tatlong lalaki ng sabay-sabay, dahil maaari siyang masaktan. Kasabay nito, nabunyag na si Samson ang unang kalahok na nagparehistro para sa wrestling championship, at naniniwala ang mga kaibigan ni Leo na kaya nitong talunin ang lahat ng kalaban. Kinabukasan, isinuot ng binata ang kanyang maskara at nagtangkang magparehistro para sa championship. Tinanong siya ng receptionist kung hindi ba siya masyadong bata para sumali, ngunit tinanggap pa rin siya at nagparehistro siya sa pangalang Kid Chaos. Pagkatapos nito, nakasalubong niya ang isang napakalaking lalaki na ayaw siyang paupuin, ngunit isang lalaking tinatawag na smooth operator ang nagbigay sa kanya ng upuan. Habang nag-uumpisa ang pagpapakilala ng host, naistorbo ito ni Samson nang subukan niyang umupo ngunit nabali ang upuan dahil sa bigat niya, kaya napunta ang atensyon ng buong audience sa kanya. Nagsimula ang championship sa barrel throw. Si Samson ay nakapagbato ng 2 barrels ng sabay, ngunit si Leo ay bumatong may napakalakas na puwersa na tumagos ang bagay sa pader at tumama pa sa sasakyan sa parking lot. Sunod na hamon ang pag-atake sa dummy at skill test, kung saan tumatalon at nagpapakawalan ng mga suntok sa isang banig sa ring. Si Kid Chaos ay tumalon mula sa isang dulo ng arena papunta sa kabila, na labis na humanga ang audience. Si Smooth Operator ang pangalawa sa huling napili para sa championship, at hinihintay na lamang ang huling finalist, habang naghihintay si Leo na tawagin ang kanyang pangalan. Kalaunan ng gabi, palihim na pumasok si Kid Chaos sa kanyang silid sa pamamagitan ng bintana, ngunit nagulat siya nang makita ang kanyang lola na si Denise na naghihintay sa dilim. Ipinaliwanag niya kay Denise na kaya niyang manalo sa championship at magamit ang premyong pera upang tulungan ang kanyang ama na mabayaran ang utang sa bahay. Pagkatapos nito, nag-aral si Leo kasama ang kanyang mga kaibigan sa library ng paaralan, at napansin niyang malapit si Erica, ang babaeng gusto niya. Pinilit siya ng kanyang mga kaibigan na kausapin ito, kaya isinuot ni Kid Chaos ang kanyang maskara at kinausap si Erica habang nagtatago sa likod ng stand. Sa pag-uusap nila, nagkasundo silang mag-aral ng magkasama o mag-usap sa telepono, na labis na ikinatuwa ni Leo. Nagsimula ang unang laban ng championship, at ang nanalo ay isang babae na nagngangalang Leslie na tinalo si Big Man. Si Smooth Operator ay nanalo rin sa kanyang laban, at si Samson ay tinapos ang kanyang kalaban sa isang malakas na suntok. Handa na si Kid Chaos na pumasok sa ring. Sumugod ang cowboy na kalaban, ngunit nakailag si Leo at tumalon sa ilalim nito. Sinubukan siyang igulong ng lalaki, ngunit nagpatuloy ang laban. Sa huli, inatake ni Leo ang leeg ng lalaki, ngunit nakatanggap siya ng biglaang suntok at napabagsak sa lupa. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Leo na may tulak siya palayo at may hulog sa ibabaw ng ring. Ngunit bago pa siya makapagdiwang, nagawang itali ng cowboy si Kid Chaos gamit ang laso at pinapaikot-ikot siya sa buong arena. Sa isang pagkakataon na na-distract ang lalaki, mabilis na naalis ni Kid ang tali sa kanyang katawan at tinamaan ang kalaban gamit ang lubad. Tumakbo siya sa loob ng ring at mabilis na binalot ang laso sa kanyang kalaban hanggang sa tuluyan itong hindi na makagalaw. Tinamba ni Leo ang lalaki sa sahig, at nagpakawalan ng isang elbow bilang huling atake na nagbigay sa kanya ng panalo. Kinabukasan, nasa kanyang silid si Leo nang tawagin siya ng kanyang lola na si Denise pababa. Laking gulat niya nang makita si Erica na naghihintay sa kanya. Inamin nito na hindi niya nagawang tumawag kaya personal siyang pumunta. Naging sobrang nervyoso ni Leo kaya bumalik siya sa kanyang silid at nag-isip kung ano ang gagawin. Sa sandaling iyon, tiningnan niya ang maskara at ilagay ito sa kanyang bag. Pagbalik niya sa sala, kinausap niya si Erica at gumawa ng dahilan para pumunta sa kusina. Doon, isinuot niya muli ang maskara. Sinubukan ni Kid Chaos na magpahanga sa dalaga habang nagtatago sa likod ng refrigerator, ngunit pumasok si Erica sa kusina at nahuli siya. Sa sandaling iyon, agad niyang tinanggal ang maskara at itinapon ito sa freezer. Gayunpaman, naamoy pa rin ng dalaga ang kagamitan, at sinabi ni Lola Denise na amoy ito ng murang pabango. Sa susunod na laban ng championship, haharapin ni Kid Chaos ang isang kalaban na tinatawag na Stink Face. Iniiwasan ni Leo ang mga suntok ng kalaban, ngunit agad siyang nasusuka ng mapagtanto na sobrang pawisin ng lalaki. Ginamit ni Stink Face ang kahinaan ng kanyang kalaban. Pinahid niya ang kanyang pawis sa mukha ni Leo, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Sinubukan ng lalaki na lumapit muli, ngunit bigla siyang nagpakawalan
bola ng malakas na utot na tumulak sa kanya palabas ng ring. Nakapitan ni Leo ang ring at nakabawi ng momentum, pagkatapos ay ibinagsak niya ang kanyang kalaban sa lupa. Nang dumating ang pagkakataon para mobilize si Stinkface, ginamit ni Leo ang kanyang mga paa upang gawin ito dahil ayaw niyang lumapit sa mabahong kalaban. Kinabukasan, kinumpronte ni Steve ang kanyang anak at tinanong kung kumusta na ang relasyon nito kay Erica. Sinubukan ni Leo na umiwas sa usapan at ibinalik ang tanong tungkol sa kanyang ina, ngunit iniba rin ng kanyang ama ang usapan. Sa cafeteria, sinubukan ng mga kaibigan ni Leo hulaan kung sino si Kid Chaos. Iminungkahi nila si Kevin Hart, ngunit sinabi ng isa na masyadong pandak ang aktor at ang wrestler ay kasing tangkad ni Leo Thompson, na ikinailang ng binata. Sa oras na iyon, lumapit ang grupo ng mga nakahod na lalaki at tinanong kung bakit nakikisama si Erica sa mga losers. Sumagot ang dalaga na kaibigan niya sila. Biglang dumating ang isang lalaki na may hawak na baril at tinutukan ang waitress, kaya nagtago ang lahat ng customer sa ilalim ng mesa. Dito, kinuha ni Leo ang kanyang maskara mula sa bag at inihayag ang kanyang tunay na katauhan bilang Kid Chaos sa kanyang mga kaibigan. Binasag niya ang pagkain sa mukha ng lalaki at nagpatuloy sa paghagis ng mga pagkain at gamit mula sa kusina hanggang sa natumba ang bandido. Hinila niya ito sa counter at itinapon palabas ng establishmento, kung saan bumagsak ito at nabasag ang isang mesa. Samantala, sinabi ni Denise kay Steve na sabihin ang buong katotohanan tungkol sa ina ni Leo, dahil naniniwala siyang babalik pa ito. Sa paaralan, mas lalong sumikat si Leo at naging mas popular, ngunit nagsimulang bantayan siya ng grupo ng mga lalaki. Sa garahe ng bahay, nakita ni Steve ang isang bakal na tila nabali sa 2 piraso at nagtaka kung sino ang may gawa nito, hindi niya alam na ang kanyang anak ang may ganitong lakas. Sa semifinals ng championship, si Leslie ay nakaharap si Samson. Tinamaan niya ito ng ilang suntok, ngunit ibinagsak siya ni Samson at madaling i-immobilize, kaya nanalo siya sa laban. Sa huling semifinal, haharapin ni Leo ang kanyang kaibigan na si Smooth Operator. Bago pa siya makapasok sa ring, nadula si Leo dahil may bagay na dumikit sa kanyang sapatos na ginawang madulas ito. Tinanong siya ni Smooth kung okay lang siya, ngunit nagpasya pa rin si Leo na ituloy ang laban. Dahil dito, agad siyang naihulog palabas ng ring sa loob lamang ng ilang segundo. Napagtanto ni Leo na may nagsabotahe sa kanyang sapatos sa pamamagitan ng paglalagay ng malagkit na substance sa talampakan nito. Ibinalik siya ng kanyang kalaban sa ring at buong lakas na sumugod sa kanya. Gayunpaman, bago pa siya ma-immobilize, naitulak ni Leo si Smooth pataas, at bumalik ang lalaki para muling sumugod at suntukin siya. Iniwasan lahat ni Kid Chaos ang mga suntok, at pagkatapos ay binuhat niya ang lalaki gamit ang kanyang mga kamay. Ibinato niya ito pataas sa ere, saka siya tumalon at sinipa ito gamit ang kanyang siko, dahilan upang maipako niya ito sa lupa at tuluyang manalo sa laban. Bago magdiwang, kinuha ng binata ang mikropono at sinabi sa audience na si Smooth ay isang mabuting tao, at hindi siya ang may gawa ng sabotahe sa kanyang sapatos. Pagkatapos ng press conference, nakipag-ayos si Leo sa kanyang mga kaibigan na sasali sila sa school talent show. Ngunit hindi niya alam na ang agent ni Samson ay palihim na nagmamasid sa lahat, at natuklasan pa nito na isa lamang siyang batang gumagamit ng mahiwagang maskara. Sa press conference, binasag ni Samson ang isang mesa gamit ang sarili niyang braso, na ikinagulat ng lahat ng nanonood. Pinukaw siya ng agent ni Frankie the Fighter, at gumanti rin si Leo, na ikinagalit ni Samson. Tumayo ito at sumugod, ngunit pinigilan siya ng mga security guard. Pagkatapos ng interview, inimbitahan si Leo sa isang photoshoot, kahit na kailangan na sana niyang pumunta sa talent show kasama ang kanyang mga kaibigan sa paaralan. Sa paaralan, nag-aalala si Erica habang dumarating ang mga bisita, pero wala pa rin si Leo na abala pa sa photoshoot. Dahil dito, hiniling niya sa principal na ilagay siya sa huling slot ng programa, dahil hinihintay pa niya ang kanyang partner. Nagpatuloy ang lahat ng performances, at nang dumating na si Erica sa entablado, napilitan siyang sumayaw mag-isa. Ngunit biglang umakyat sa stage si Caleb, isa sa mga kaibigan ni Leo, at sumali sa performance ni Erica, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos noon, dumating si Leo sa paaralan ng nagmamadali at napansin niyang paalis na ang lahat. Humingi siya ng paumanhin sa pagiging late at sinabing sinubukan niyang umalis agad sa press conference. Ngunit nakita ng kanyang mga kaibigan sa video na tila e-enjoy siya roon, kaya labis silang nadismaya. Nang kunin ni Leo ang kanyang bisikleta sa parking lot, napansin niyang ito ay sira at puno ng dent, at muling dumating ang grupo ng mga bully upang guluhin siya.
Kinabukasan, lumapit si Leo sa kanyang mga kaklase at humingi ng tawad. Sinabi niya na masyado niyang pinairal ang tagumpay at nakalimutan niyang isipin ang kanyang mga kaibigan. Tinanggap nila ang kanyang paghingi ng tawad. Pag-uwi ni Steve, hindi niya makita si Leo at si Lola Denise, kaya pumunta siya sa kwarto ng bata at nakita ang isang litrato kung saan kasama pa ang kanyang ex-wife sa pamilya noon. Sa araw ng championship, nagbibihis si Leo sa locker room nang biglang dumating sina Frankie the Fighter at Samson, ngunit hindi sila pinayagan ni Denise na makalapit. Ibinunyag ng agent na alam na niya ang tunay na pagkatao ni Leo, at sinubukan niyang gambolain ito habang palihim na kinuha ng wrestler ang maskara ng kapangyarihan at pinalitan ito ng isa pang kagamitan ng hindi napapansin ng iba. Makalipas ang ilang sandali, si Samson ang unang pumasok sa steel cage para sa final fight laban kay Kid Chaos. Pumasok si Leo sa ring na handang manalo. Hindi niya alam na mali ang maskara na kanyang suot at wala itong kapangyarihan. Bago magsimula ang laban, si Sheamus, isang WWE superstar wrestler, ay inimbitahan bilang judge. Samantala, nanunood si Steve sa telebisyon, hindi alam na si Kid Chaos ay ang kanyang sariling anak. Nagsimula ang laban, at tumanggap si Leo ng isang sipa na nagpatalsik sa kanya, ngunit patuloy pa rin ang pag-atake ng kanyang kalaban. Sinubukan ni Kid Chaos na umiwas at gumamit ng kanyang mga sipa, ngunit tila walang epekto ang kanyang mga galaw, parang ubos na ang kanyang lakas dahil maling maskara ang kanyang suot. Hinawakan ni Leo ang binti ng higanteng kalaban, ngunit nagawa siyang itapon nito ng buong lakas. Ipinakita ni Samson na ang tunay na maskara ay nasa kanyang bulsa, kaya tinanggal ni Kid Chaos ang peking kagamitan at nabunyag ang kanyang tunay na pagkatao sa lahat. Natigilan si Steve at ang mga dating bully sa revelasyon. Sinubukan ni Leo na isuot ang totoong maskara, ngunit napakalaki nito at hindi kasya sa kanya, kaya tinapakan ito ni Samson at itinapon pataas, dahilan upang sumabit ito sa tuktok ng cage. Ibinagsak ni Leo ang peking maskara at sinubukang kausapin ang kanyang kalaban, ngunit ayaw makinig ni Samson at patuloy siyang inaatake. Patuloy pa rin sa pagsasalita si Leo habang inaatake siya, at sinubukan siyang pigilan ng judge, ngunit hindi ito sapat laban sa lakas ng fighter. Patuloy na umaatake ang lalaki at ibinato si Leo pataas sa ere. Sa isang iglap, natrap si Leo sa loob ng cage. Agad na pinahinto ng referee ang laban, ngunit pati siya ay inatake rin ni Samson, na walang pakialam sa anumang penalty na maaari niyang matanggap. Habang nangyayari ito, naghahanda si Leo na kunin ang maskara, ngunit sinisikap ng kanyang kalaban na pigilan siya. Dumating si Steve sa championship dahil sa pag-aalala sa kanyang anak. Dumaan siya sa gitna ng audience hanggang makarating siya malapit sa cage. Sinubukan niyang tulungan si Leo at ibinunyag na ang kahinaan ng kalaban ay ang kanyang takot sa matataas na lugar. Tumingin pababa ang lalaki at biglang nahilo, dahilan upang mahulog siya ng malakas sa sahig. Sa sandaling iyon, nakuha ni Leo ang maskara, ngunit hindi niya ito isinuot. Sa halip, itinapon niya ito palabas ng steel cage kung saan hindi na ito maaabot. Pagkatapos, tumalon si Leo mula sa taas at malakas na sinuntok ang higanteng kalaban. Na-immobilize niya ito, at nagsimulang magbilang ang referee para sa kanyang panalo. Sa huli, nanalo si Kid Chaos gamit ang kanyang sariling kakayahan, nang hindi gumagamit ng mahiwagang maskara. Bago magdiwang, nagdesisyon si Leo na pumili ng kanyang magiging kahalili. Kinuha niya ang mikropono at inanyayahan si Smooth Operator sa entablado. Ngunit nagulat ang lahat nang biglang sumugod si Frankie sa stage na galit na galit. Natamba ang lalaki habang nagkakagulo, ngunit sinabi pa rin niya na sa kanya dapat mapunta ang premyo. Sa sandaling iyon, biglang inatake siya ni Lola Denise, at ibinagsak siya sa lupa, pagkatapos ay binigyan ng suntok na nagpatalsik sa kanya palabas ng ring. Makaraan ang 2 linggo, sa paaralan, hinarap ni Leo si Trevor, ang kanyang pinakamalaking karibal, at hindi na niya ginamit ang mahiwagang maskara para sa kanyang lakas. Sa huli, isang sikat na wrestler na si Kofi Kingston ang bumati sa bata, na labis na ikinatuwa ng kanyang lola. Nangako si Leo sa kanyang idolo na sasali siya sa WWE sa loob ng 10 taon. At dito nagtatapos ang pelikula. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Hanina Limaw, Shania, Dark Nero, Clumpix sa Roblox, Elvis Jun Villarreal, YT Mark Gamer, Kurt, Arce Goggle from Iligan City, Bossing King from Maykawayan Bulacan, Jay Soriano from Bicol, Jayan Garcia from Bocaue Bulacan, at Mark Lawrence from Tarlac San Clemente. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.